Justin Brownlee at iba pang naturalized players, posible nga bang maban sa FIBA? Isang mainit na usapin ngayon sa international basketball ang pahayag ng isang Turkish coach na si Hakan Demir tungkol sa mga naturalized players. Si Demir ang dating coach ng Iran na kasalukuyang coach naman ngayon ng Qatar. At ayon sa kanya, kailangan nang ipagbawal ng FIBA ang paggamit ng mga naturalized players. Mas magiging patas daw kasi ang kompetisyon kung puro mga manlalarong ipinanganak o tunay na lumaki sa bansang kanilang nire-representa ang maglalaro. Maraming basketball fans tuloy ang nagtatanong, paano kaya kung mangyari nga ito? Kung sakaling ipatupad ng FIBA ang ganitong patakaran, isa sa mga bansang maapektuhan ay ang Pilipinas. Dahil sa kasalukuyan, malaking bahagi ng tagumpay ng Gilas Pilipinas ang naibigay ng kanilang naturalized player na si Justin Brownlee. Pero take note mga paps, hindi lang Pilipinas ang maapektuhan dahil marami ring malalakas na bansa ang gumagamit ng mga naturalized players para palakasin ang kanilang lineups. Katwiran pa ni Demir, magkakaroon kasi ng mga hindi pantay na laban dahil sa mga bansang nakakakuha ng dagdag na lakas mula sa mga dayuhang manlalaro. Sa kabilang banda, marami rin naman ang hindi sang-ayon sa kanyang pananaw. Para sa kanila, bahagi na ng modernong basketball ang naturalization at legal naman itong pinapayagan ng FIBA sa ilalim ng kasalukuyang patakaran. Pero sa palagay ko mga paps, maliit ang posibilidad na tuluyang ipagbawal ng FIBA ang mga naturalized players. Kasi una sa lahat, matagal ng bahagi ng international basketball ang naturalization system. May malinaw ng mga patakaran ng FIBA kung sino lamang ang maaaring maglaro bilang naturalized player. Pangalawa, nakatulong ang sistemang ito agwat ng mga traditional basketball powerhouse tulad ng USA, Serbia, France at iba pang bansang napakalalim ng talent pool. At pangatlo, hindi naman automatic na nagiging champion agad ang isang koponan dahil lamang meron silang naturalized player. Kailangan pa rin ng chemistry, sistema, coaching at suporta mula sa mga lokal na manlalaro. At magandang halimbawa rito ay ang Gilas Pilipinas dahil kahit meron silang Justin Brownlee, hindi pa rin sapat yon kung walang kontribusyon mula kina Kai Soto, Dwight Ramos, Scottie Thompson at iba pang locals. At ang final take ko dito, kung magpapatuloy ang mga ganitong diskusyon ay posibleng higpitan ng FIBA ang kanilang requirements para sa mga naturalized players. Pero ang tuluyang pagban sa kanila ay mukhang malabong mangyari dahil maraming bansa ang umaasa sa sistemang ito upang manatiling competitive sa international basketball. At para sa Gilas Pilipinas, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang pag-develop ng mga batang manlalaro upang balang araw ay hindi na masyadong umasa sa mga naturalized players. Ngunit habang pinapayagan ito ng FIBA, malaking tulong pa rin ng mga elite players tulad nila Justin Brownlee sa pag-abot ng mas mataas na antas ng kompetisyon. Kayo mga paps, ano sa palagay nyo? Dapat nga bang iban ang mga naturalized players o mas magandang manatili ang kasalukuyang sistema ng FIBA? Comment down below at babasahin natin yan. This is Gel Pops TV. See you again para sa ating next video. God bless.